Taong 2019 nang pauwi na sana si Dizon sakay ng kanyang kotse nang tambangan ito ng dalawang arestadong lalaki kasama na si Herosaga sa isang bahagi ng Quezon Boulevard, corner Diversion Road, Sinswat Street, Kidapawan City. Isa rin sa mga dahilan ng pamamaslang sa broadcaster na si Dizon dahil sa pagkundina nito sa napasarang Kapa community matapos na maipasara dahil sa usapin ng pangi-scam. Kinilala ang suspect na si Jonel Herosaga na sinasabing nagtago ng 5 taon bago ito naaresto. Nahuli si Herosaga matapos na ituro ng isang informant ang lugar kung saan siya nagtatago. Nasa kamay na ng mga otoridad ang gunman sa pamamaril sa broadcaster na si Ed Dizon noong 2019 sa Kidapawan. Bunga ito mula sa pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng Police Regional Office 12 at Makilala Municipal Police Station sa panguna ni Police Lieutenant Colonel John Meridel Racho Kalinga, habang ang sospek ay nasa Barangay Saging, Makilala, Cotabato. Kinilala ang sospek na si Jonel Herosaga na sinasabing nagtago ng 5 taon bago ito naaresto. Nahuli si Herosaga matapos na ituro ng isang informant ang lugar kung saan siya nagtatago. Taong 2019 nang pauwi na sana si Dizon sakay ng kanyang kotse nang tambangan ito ng dalawang arestadong lalaki kasama na si Herosaga sa isang bahagi ng Quezon Boulevard, corner Diversion Road, Sinswat Street, Kidapawan City. Nagtamo ng 5 tama ng baril sa katawan si Dizon na siyang ikinamatay ng biktima. Ayon naman kay Presidential Task Force for Media Security Executive Director Paul Gutierrez, ikinatutuwa nila ang development na ito kasunod ng pagkakadakip kamakailan lang sa prime suspect naman ni Misamis Occidental broadcaster na si Juan Humalon aka Johnny Walker. Ang nasabing katagumpayan ay kaalinsabay rin anya sa pagdiriwang ng World Press Freedom Day ngayong araw, May 3, 2024, tungo sa kaligtasan ng mga miyembro ng media sa Pilipinas. Bukod kay Herosaga, umaasa rin ang ahensya na mahuhuli pa ang tinuturong mastermind sa pamamaslang kay Dizon na kinilalang si Dante Encarnacion aka Bong Encarnacion. Si Encarnacion ay pinayagang makapagpiyansa ng Davao City Regional Trial Court nito lamang buwan ng Marso para sa pansamantalang kalayaan nito, pero naniniwala naman si Gutierrez na uusad pa rin ang kaso laban sa mga akusado para tuluyang mapanagot sa batas. Batay sa impormasyon ng PNP, isa rin sa mga dahilan ng pamamaslang sa broadcaster na si Dizon dahil sa pagkundina nito sa napasarang Kapa community matapos na maipasara dahil sa usapin ng pangi-scam. Si Encarnacion ay nagsilbing leader ng Kapa community ng North Cotabato.